At ito po'y dalangin namin, sana'y talagang maupo ka na bilang senador ng aming bansa. Kung ang aking buong pamilya na nasa Pilipinas, tinatawagan namin ito palagi na huwag kayong kalimutang isama sa kanilang pagboto bilang senador. Ito po yung aking tanong. Kasi po, madalas kong naririnig na meron tayong 119 tons na halaga ng gold sa central bank na nakadeposito. At ayon po sa balita, ito ay naibenta ng 29 billion. Ngayon po, kung kayo po ba'y mauupo, meron po bang pagkakataon na ito'y mabawi natin sa mga taong nagnakaw ito sa central bank? Kagaya ho ninyo, maraming salamat sa inyong mabuting pag-endorso at pananalita. Yung kagaya po na nabanggit ninyo, ito'y nabenta na at walang malinaw na paliwanag mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Except they acknowledge na X amount or ilang toneladang ginto na nagmumula sa ating reserve ang kanilang binenta. Ang naging maiksing paliwanag, maganda daw ho kasi yung presyo ng ginto nung panahon na binenta nila. And they want to take advantage of that. This is true. But that's a lie. Tama po na sinabi nila yun, pero kasinungalingan yung reasoning. Bakit? At that time na binenta nila yung ginto, maganda nga ang presyo. Pero pag yung fiat currency na na-realize sila sa pagbenta ng ginto, hindi na uli nila matutumbasan yung ganong tonelada sa pera ng kanilang nabentahan. Dahil higit na mas mataas na lalo ngayon ang presyo ng ginto kung iahambing at that time na ibinenta nila. So I think my intelligent guess, kaya nila binenta yung panahon na yun, gusto nilang labanan yung further depreciation of the peso. Ang piso ngayon is almost 59 pesos to a dollar. At nung siya'y naupo noong June 2022, I think it's around 55 or 54.90 something. Now it's down to 58.30, 58.50, leading the way hanggang magsi-60 bago matapos ang taon. So yun o yung naging kadahilanan sa tingin ko. Gusto nilang labanan yung further depreciation of the peso. Pero lahat ito ay artificial, lahat ito ay cosmetic method para malabanan mo yung depreciation ng peso. Kinakailangan magsimula ako talaga sa gobyerno eh. Kinakailangan meron tayong fiscal discipline. Kinakailangan meron tayong prudent financial management, planning and spending. Kinakailangan meron tayong austerity. Kinakailangan maghigpit tayo ng sinturon. Again, babalik ko sa inyong home budgeting. You do not spend more than what you earn. Otherwise, you'll end up borrowing. And when you end up borrowing, pati bahay mo, isasangla mo, hindi mo mababayaran yan, andyan ka na ngayon sa kalsada. Kasama ka na sa mga homeless. Ganon din sa Pilipinas. Hindi tayo pwedeng patuloy na mangutang. Dahil wag naman, pag dumating sa punto, yung tinatawag nating debt to GDP ratio, yung accepted global standard for sovereign debt, yan po'y dapat nasa 60% lang based on the debt to GDP ratio. Ang Pilipinas po ngayon elevated na yung ating debt to GDP ratio. Maybe not yet reaching 61%, but it's getting there. And if we do not shape up in our handling of our finances, delikado po ang Pilipinas, mababangkarotin po. Attorney, gusto ko lang po personally, kasi sawang-sawa na po ako dun sa mga elected official natin na nakakaalala lang pag-eleksyon. Kayo po ang pangalawa kong ibuboto kung sakala at ikakampanya. Dahil si Pastor Apollo Kibuloy po ang number 1 sa atin. Sigurado po ako mananalo kayo, pangalawa kayo. Yes! Explain it! Tatanungin ko po sa inyo, kung makita tayo sa iyong panig ng mundo, tatanungin ko ulit sa inyo, kung nagkamali o hindi nyo sinunod yung sinabi nyo ngayon. Nakakatuwa pa akong assurance sa inyo, yung pag-asa, na sana po 2 o 3 senador na totoo ang nasa Pilipinas ngayon. Kayo na po yun, isa na doon, i-assure nyo, manggaling sa bibig ninyo, tatayo kayo sa tama, hindi po pwede na okay na. Kasi, ano yan, alam niyo naman kultura ng Pilipino. Sana po, panindigan nyo ngayon, harap-harapan tayo, sasabihin nyo, kung anong sinabi nyo, tatayuan nyo. Sana po, labanan yung mali
at itama kung anong tama. Maraming salamat, Renato. Hearing you, talagang sunog na sunog. Talagang pasong-paso ang Pilipino, no? No, yung tinig ninyo. Talagang pasong-paso ang Pilipino. Very, very hesitant at talagang ayaw basta magbigay ng inyong tiwala. Tama po yan. I encourage more of like that.